Magandang araw sa iyo. Ang mga source na ibinahagi mo sa amin ay sabihin na nating medyo mabigat. Hindi ito basta listahan lang ng facts eh. Para siyang architectural blueprint ng mismong realidad ayon sa pananaw ng mga tekstong to. Kaya ang misyon natin ngayon ay himayin yung pinakapundasyon ng blueprint na yan. Ang ideya ng iisang Diyos na siya lang ang may sariling buhay, sariling pag-iral. At mula doon, titingnan natin yung domino effect niyan sa lahat ng bagay kasama na tayo. Ang malaking tanong siguro ay ito, kung ang Diyos lang ang totoong may sariling kuryente, no? At lahat tayo ay nakasaksak lang sa Kanya, ano ba talagang ibig sabihin ng salitang buhay? Okay? Handa ka na ba? Simulan na nating kalasin to. Ang ganda ng pagkasabi mo. Kasi yung sentral na ideya sa lahat ng dokumentong ito ay simple lang. Pero nakakagulat kapag tunay mong naunawaan. Taning ang Diyos lamang ang umiiral ng kusa. Yun lang. Oo. Lahat ng iba, pamula sa pinakamalaking galaxy hanggang sa pinakamaliit na cell sa katawan mo ay umiiral lang dahil sa isang patuloy na desisyon niya. Hindi siya one-time creation event. Hindi parang Big Bang cactus na. Eksakto. Ito ay isang relasyon ng ganap at tuloy-tuloy na pag-asa bawat segundo. Okay, sige, magsimula tayo sa pinakaugat ng lahat. Itong claim na ang Diyos lamang ang nag-iisang tunay na bite. Oo, Nabanggit sa Exodus 3.14 yung pangalan niya, Ako yaong ako or I am who I am, na sa totoo lang sobrang misteryoso pakinggan yan. Parang sagot na hindi naman talaga sagot, diba? parang umiiwas sa tanong. Oo. Dito pa lang parang sinasabi na agad na may hangganan ng kaya nating intindihin, no? Parang sinasabi niya, ako ay ako, at huwag mo nang subukang ilagay sa isang kahon kung ano ang kahulugan niyan. Eksakto. Dahil iyan mismo ang punto. Yung pangalan na yan, hindi siya isang deskripsyon. Isa siyang pahayag ng kanyang kalikasan. Siya lang ang pwedeng magsabi niyan. Ikaw at ako, di natin pwedeng sabihin yan. Oo nga, no? Ang pag-iral natin ay laging, ako ay, na may kasunod. May kadugtong. Oo, ako ay isang tao, ako ay anak ni, ako ay galing sa. Laging may kaugnayan sa iba, sa kanya wala. Siya lang ang I is to A, wika nga. Siya ang mismong standard ng pag-iral. Pero hindi ganyan ang pakiramdam natin sa araw-araw, di ba? Ang feeling natin, tayo yung may control. Gumigising tayo, nagdidesisyon, nagpaplano. Paano ipinapaliwanag ng mga source yung conflict sa pagitan ng nararamdaman nating kalayaan at itong sinasabi nilang ganap na pag-asa natin sa Kanya? Iyan yung isang malalim na tanong na tinutugunan ng mga teksto. Sinasabi sa Job 12:10 na ang kaluluwa na tinatawag na nephesh sa Hebreo. Nefesh. Oo, isipin mo nang na life force o yung animating self at yung espiritu o ruach, yung hininga ng buhay. Ruach. Okay. Yung buhay ng bawat nilalang ay literal na nasa kanyang mga kamay. Magandang example nito yung Awit 104, na parang isang tula tungkol sa kalikasan. Sa gitna ng pagpuri sa mga bundok at hayop, biglang isinisingit ng mayakda sa talata 29 at 30 na kapag tinanggal ng Diyos ang kanyang ruwak o hininga, Oo. lahat to namamatay at bumabalik sa alabok. Pero kapag ipinadala niya ulit, sila ay muling nalilikha. Teka. Wow! Yung analogy kanina na parang electrical appliance na nakasaksak, Mhm. iyan pala talaga ang sinasabi ng Awit 104. Ngayon ko lang na-gets yung connection. So parang ang buong kalikasan ay may isang malaking power cord na direkta sa kanya. Yan mismo. At hindi lang yon, kailangan laging naka-on yung switch. Kapag pinatay niya, kahit isang iglap lang, balik sa alabok ang lahat. Yan mismo ang lalaruan. At dinadala pa yan sa mas personal na level sa Gawa 17.28, sapagkat sa kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nagkakaroon ng ating pagkatao. Grabe! Hindi lang tayo nilikha niya tapos pinabayaan. Bawat tibok ng puso, bawat pag-iisip, bawat kilos, nangyayari sa loob ng kanyang nagpapanatiling kapangyarihan. Parang isda sa karagatan. Eksakto. Hindi lang siya galing sa tubig, ang buong pag-iral niya ay nasa loob ng tubig.
Kung totoo to, anong epekto nito sa, sabihin nating mental health? Kasi kung iisipin mong hindi mo kailangang buhatin ang mundo dahil hindi naman talaga ikaw ang bumubuhay sa sarili mo, nakakabawas ba yan ng anxiety o baka mas nakakadagdag pa dahil wala ka palang kontrol? Depende siguro sa kung paano mo tinitingnan yung pinagmumula ng kuryente, no? Kung ang source ay pabago-bago o malupit, syempre, nakakatakot. Pero kung ang source, ayon sa mga texturing ito, ay pag-ibig. Ah, Baka ito ang pinaka-nakakapagpalaya na katotohanan. Pero, bago tayo pumunta dyan, may isang mahalagang detalye pa. Okay, so may power source. Pero paano yung kable? Paano dumadalo yung buhay na yan? sige. Ganda ng transition. Okay, so establish na natin na ang Diyos Ama ang nag-iisang source. Pero may binabanggit yung mga source mo na tila nagpapagulo-gulo, baka nagpapalinaw sa lahat ng ito. Yung anak, saan siya eksaktong pumapasok sa kwentong to ng pag-iral? Siya ang ipinipresenta bilang yung kable, o mas tamang sabihin, yung conduit o daluyan. Sinasabi sa Colossus 1:16 na lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya yung ahente. Agent of creation. Tama. Pero hindi dyan nagtatapos. Yung kasunod na talata, Colossus 1:17, yun ang mas nakakagulat. At sa kanya, ang lahat ng bagay ay nananatiling buo. Ang salitang Griego diyan ay sunestethkon, na ibig sabihin ay to hold together o to cohere. Grabe kung iisipin mo, yung mismong puwersa na pumipigil sa mga atomo na magkahiwa-hiwalay, yung laws of physics, yung pag-ikot ng mga planeta, lahat yan, ayon sa tekstong yan, ay yung persona ng anak. Siya yung operating system ng buong universe. Iyan ang sinasabi. At dito napapasok yung pinaka-hindi ka panipaniwalang claim sa lahat ng source mo. Itong operating system ng buong sansinukob, itong persona na nagpapanatili sa pag-iral ng bawat bituin, ay nagkatawang tao. Sabi sa Filipos, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hinubad niya ang lahat, kumuha ang anyo ng isang alipin, at naging isang nilikha na nakadepende rin. Wait, paki-unpack nga niyan. Yung programmer naging isang non-player character sa sarili niyang video game? Parang ganon. Yung arkitekto naging isang bato sa gusaling idisenyo niya? Paano ipinapaliwanag ng mga source ang ganitong kabalingtunaan? Parang sinisira niya lahat ng lohika. Hindi siya ipinapaliwanag sa paraang siyentipiko Ipinipresenta siya bilang pinakadakilang misteryo at kapahayagan ng pag-ibig. Ang layunin daw ay para ang connection sa buhay ay hindi na isang impersonal na puwersa, Ah, okay. kundi isang personal na relasyon. At dahil dito, nagiging posible yung sinasabi sa 115.12 na napakalinaw at walang paligoy-ligoy. Ang sino mang may anak ay may buhay. Ang sino mang walang anak ng Diyos ay walang buhay. So, binabago niyan yung buong pananaw sa karapatang mabuhay? Hindi pala siya isang karapatan na taglay natin? Hindi. Isa siyang regalo na nakasalalay sa connection na yon. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Medyo nakakakaba isipin. Ang ibig sabihin, yung default state ng isang nilikha kung hiwalay sa Diyos ay hindi pag-iral? Iyan mismo ang lohika ng mga teksto. Ang buhay, yung tunay na pag-iral na may kabuluhan at walang hanggan, ay hindi isang likas na katangian ng nilikha. Okay. Ito ay isang regalong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng partikular niya koneksyong to sa anak. Kaya naman, ayon sa Juan 5:22, ang kapangyarihan sa paghatol ay ibinigay din sa anak. Make sense? Kasi kung sa kanya dumadalo yung buhay, siya rin ang may otoridad na tukuying kung sino ang konektado at sino ang hindi. Okay, napakalinaw niyan. At natural, dito na papasok yung susunod na tanong. Kung ganong ka-critical yung connection na yan, anong mangyayari kapag pinili ng isang nilikha na, wika nga, tanggalin ang saksak? Dahil binigyan tayo ng kakayahang pumili, ayon din sa mga teksto, di ba? Inilalarawan sa mga source na ang pamamahala ng Diyos ay hindi batay sa puwersa, kundi sa pag-ibig. At itong pag-ibig na to ay ipinapahayag sa kanyang mga utos, na inilalarawan hindi bilang mga arbitraryang patakaran, kundi bilang mga prinsipyo ng buhay. Parang instruction manual? Oo, parang instruction manual para sa isang appliance.
Ang pagtanggi sa kanyang pamamahala, ang paglabag sa mga utos ay hindi lang pagsuway sa isang hari. Sa esensya, ito ay pagpipili sa isang paraan ng pamumuhay na salunggat sa disenyo ng realidad. Ah, Ito ay ang akto ng pagputol ng koneksyon sa pinagmumula ng buhay. so hindi siya parusa na ipinapataw mula sa labas, kundi isang natural na resulta. Natural na consequence. Kung tatalon ka sa bangin, hindi ka pinarusahan ng gravity, sumunod ka lang sa batas nito. Parang ganun. Tama. Naiintindihan ko na ngayon yung sinasabi sa Juan 5.29. Mayroong pagkabuhay na muli para sa buhay at may pagkabuhay na muli para sa paghatol. Hindi lang siya tungkol sa gantimpala at parusa, kundi sa kung saan ka nakakonekta. Eksakto. Kung konektado ka sa buhay, bubuhayin ka para sa buhay. Kung pinutol mo yung connection, bubuhayin ka para harapin ang resulta nun. Tama. Ang paghatol, sa kontekstong to, ay ang formal na pagkilala sa piniling estado ng isang nilikha. Ito yung sandali kung saan iginagalang ng Diyos ang desisyon ng isang nilikha na mabuhay ng hiwalay sa Kanya. Okay. At ang resulta nito ay inilalarawan sa pahayag 20.14 bilang lawa ng apoy na tinatawag ding ikalawang kamatayan. Yon. At inilalarawan to bilang tuluyang pagkamala, pagkaubos o paglalaho. Hindi sila mananatili sa pag-iral ng walang hanggan sa pagdurusa dahil naputol na ang kanilang koneksyon sa tanging nagbibigay ng pag-iral. Sandali, linawin natin yung lawan ng apoy. Kasi ang unang pumapasok sa isip ay tortured, diba? Laging yun. Pero may isa pang teksto dito sa Hebreo na nagsasabing ang Diyos mismo ay isang apoy na tumutok o consuming fire. Paano nagtutugma yung ideya ng Diyos bilang pag-ibig at bilang apoy na tumutok, parang magkasalungat? Mahusay na tanong, kasi yung pag-unawa dyan ang susi sa lahat. Ayon sa logic ng mga tekstong to, yung apoy ay hindi kumakatawan sa galit, kundi sa kanyang dalisay na kalikasan. Okay, dalisay. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang kanyang presensya ay tulad ng isang apoy na tumutupok sa lahat ng bagay na hindi pag-ibig. Kasakiman, pagkamakasarili, galit. Parang purification? Isipin mo ang liwanag. Hindi kinakalaban ng liwanag ang dilim. Ah, oo. Kapag dumating ang liwanag, ang dilim ay nawawala na lang dahil hindi sila pwedeng magkasamang umiral. Gets ko. Ganun daw ang presensya ng Diyos. Sa huling paghatol, yung mga nilikha na pinili ang pagkamakasarili sa halip na pag-ibig, malalagay sila sa presensya ng dalisay na pag-ibig at dahil ang buong pagkatao nila ay salungat dito, sila ay mauubos. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa kung ano sila at kung ano ang Diyos. Hindi siya parusa, kundi paglalaho. Paglalaho. Parang kandilang naupos, mas malungkot pa yata yun kaysa sa parusa, yung pagkawala ng pagkakataong umiral. So, after all this, bumabalik tayo sa simula. Gaano man natin to pag-usapan, parang hindi talaga natin to kayang isiksik ng buo sa utak natin, no? At paulit-ulit na binibigyang diin yan sa mga source na binigay mo. Ito yung huling layer ng pag-asa. Ang isang nilikha na nakakakulong sa espasyo at oras ay hindi kayang sukatin ng walang hanggan. Gaya ng rhetorical na tanong sa Job, matatarok mo ba ang mga hiwaga ng Diyos? Hindi? Malalaman mo ba ang mga hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ang sagot ay malinaw na hindi. Parang sinusubukan ng isang two-dimensional na character sa isang libro na intindihin ng third dimension. Magandang analogy yan. Kaya niya sigurong makita ang anino nito o maramdaman ang epekto pero hindi niya kayang isipin yung konsepto ng taas o lalim. Ganun ba tayo kaugnay sa Diyos? Ganun nga. At dahil dyan, ang konklusyon ng mga teksto ay ito. Lahat ng kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi isang bagay na natutuklasan natin sa sarili nating talino. Hindi achievement. Hindi achievement. Ito ay isang kaloob o revelasyon. Sinasabi sa unang Korinto na ang mga malalalim na bagay na ito ay ipinapahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Dahil tanging ang espiritu ng Diyos ang nakakaalam ng isip ng Diyos. So, Ang pag-unawa ay ipinagkakaloob, hindi inaabot. parang binubuksan ng isang bintana para makasilip ka sa isang napakagandang tanawin. Oo, Hindi mo itinayo yung tanawin, pinayagan ka lang na makita ito.
Okay? Bilang buod. Yung mga sources na ibahagi mo ay nagpipinta ng isang larawan ng realidad kung saan may iisang Diyos na siyang tanging pinagmumulan at tagapagpanatili ng lahat ng bagay. Tama. Lahat ng nilikha kasama ka ay lubos na nakadepende sa Kanya sa bawat hininga. At ang buhay na ito, ang mismong pag-iral, ay dumadaloy sa isang partikular na channel, ang anak. At ang mismong kakayahan nating pag-usapan to ngayon na pag-isipan tong mga konseptong to, ay ayon sa mga teksto, resulta na rin ng pagpili ng Diyos na buksan yung bintanang yon. Inilalagay nito ang nilikha sa posisyon ng ganap na pag-asa. Hindi lang para sa ating pag-iral, kundi maging para sa ating kaalaman at pag-unawa. Kaya narito yung isang bagay na maiwan sa iyong isipan. Kung ang lahat ng pag-iral ay isang tuloy-tuloy na regalo mula sa isang pinagmulan, isang Diyos na inilalarawan bilang parehong sukdulang pag-ibig at isang apoy na tumutupok, ano ang tunay na kahulugan ng mabuhay? Ito ba ay tungkol lang sa paghinga at pagkilos? O ito ba ay tungkol sa sinasadyang pag-ayon sa kalikasan mismo ng pinagmumulan na iyon, na binibigyang kahulugan ng teksto bilang pag-ibig na nagbibigay buhay, at sa kabilang banda, tumutupok sa lahat ng hindi naayon dito?